Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabaryat, mga auntie, mga uncle, mga dudong, mga inday. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Eto na naman nagbabalik si Inday Boryat. May sasabihin ako sa inyo, mga inday, tungkol ni Eric, tungkol sa amin. So, as you can see, mga inday, andito ako sa van ngayon. Dito ako matutulog. Mga 3 gabi na ako dito natutulog, mga inday. Kasi mas i-prefer ko na may sarili akong privacy dito sa van na matutulog. Kasi yung bahay namin sa loob, mga inday, may 4 na kwarto. Pero yung 4 na kwarto is occupied ng mga kapatid ko. So, natutulog ako nung first night dito sa kwarto ng kapatid ko, mga inday. Pero siguro nasanay talaga ako sa lugar kung saan medyo matagal ako na nag-iisa lang, may sariling kwarto. So, gusto ko magkaroon muna ng privacy. So, etong van ko, mga inday, is thankful naman ako na ito yung nabili namin kasi minivan lang ito, mga inday, pero na-fold yung back seat niya. So, kapag na-fold yung back seat niya, mga inday, pwede siyang mahigaan ng 2 or 3 tao. So, ngayon, yung first night kong natulog dito, mga inday, is hindi ako komportable kasi walang foam. Ito lang, mga inday, styrofoam lang yung hinigaan ko nung unang gabi ito. So, nung nagpunta na ako sa Kabankalan, mga inday, nagpa-check up ako. Nag-stop ako sa Gaisano, tapos bumili ako ng foam, single lang, para lang kasya dito. Sorry po, parang kasya lang po dito sa loob ng van para sa isang tao. At ito po yung mga hintay. Ito, ayan. So, dito ako matutulog, mga inday. 3 gabi na ako dito natutulog. At yung van namin is nasa labas. Tingnan nyo yung anong labas namin, mga inday. Ito yung van, mga inday. At dyan yung bahay namin doon sa labas. Ayan. Tapos, yung window, mga inday, is inopen ko lang yung window dito sa harapan para makapasok yung hangin. Ayan. Ayan. Yung ilaw sa labas, mga inday, until morning lang talaga yan. Tapos dito, gabing-gabi. Ayan. Tapos dito ako sa loob ng van, mga inday, matutulog. Tapos nung unang gabi, mga inday, hindi nga ako comfortable kasi walang foam. Medyo masakit yung likod. Pero sa pangalawang gabi na ako, mga inday, nakatulog na ako. Yung mga inday, nagpa-check up ako noong isang araw at yung resulta is hindi maganda yung resulta, mga inday, kasi until now andito pa rin yung ubo ko pero hindi na masyadong malala kasi nagpa-check up ako noong isang araw at yung doktor binigyan niya ako ng antibiotics. 4 na antibiotics, mga inday, yung ininom ko. Medyo huminto na siya, mga inday, hindi na tuloy-tuloy yung pag-ubo ko. Pero yun nga lang, mga inday, nag-research ako kasi nga doon sa bus ng laboratory test, mga inday, is normal lahat sa loob ng katawan ko aside from my liver. Hindi na nagpa-function ng normal yung liver ko kasi sabi ng doktor, yung normal range lang daw ng liver sa girls is 30 to 40. Pero yung sa akin, mga inday, sobrang taas na sa 92. Which is sobrang taas na, mga inday. So, sabi ng doktor, next week, pababalikin niya ako doon. Magkaroon ng another test. Kasi siguraduhin kung mataas pa rin ba yung SGPT ko. Yun po yung enzyme sa ating liver. At kapag nasa normal lang po, ibig sabihin normal po na nagtatrabaho yung liver natin. Pero sa akin, sa result nung isang araw, mga inday, is hindi na normal yung pag-work ng liver ko, yung atay ko. So, sana sa next week magpapalaboratory test ako, mga inday, is hindi na siya masyadong mataas kasi medyo na-alarm ako, mga inday, kasi
as the studies kasi mga inday, ang daming function ng liver natin. Siya yung nagsasala sa lahat ng mga kinakain natin. So siguro alam ko yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diferensya sa liver. Kasi doon kasi sa Cebu mga inday, usually kumakain kami ng oil, like nagluluto ako mga inday or sa labas, usually may oil talaga. Ayun mga inday. Tapos hindi naman ako masyadong kumakain ng mga matatamis, pero sabi ng doktor is iwasan ko muna. Tapos hindi na muna ako kakain ng baboy. Kasi nga siguro epekto to mga inday, kasi pag na-stress ako, tumataba ako. Especially yung nangyari sa buhay namin ni Eric doon sa Cebu. Sobrang stress ko noon mga inday. Sa sobrang stress, hindi ko na naagapan yung sarili ko, nagkasakit ako, and until now yung ubo ko is dito pa rin yung ubo ko. Pinipigilin ko mga inday na hindi ako maubo, kasi kapag nag-start na ako mag-ubo mga inday, parang tuloy-tuloy na talaga yung ubo ko. So thankful naman ako na nagpa-doctor ako, at yung doctor is binigyan ako ng antibiotic. Pero sa dami ng gamot mga inday, hindi ko siya binili for 2 weeks. Yung binili ko lang is days lang mga inday. Tapos naisip ko, kasi nagre-research din ako mga inday, na kapag may diferensya ka na sa liver mo, dapat careful ka na sa mga gamot na iniinom mo, kahit na vitamins man yan, or kahit na food supplement man yan, kahit na anong mga medisina mga inday, dapat careful ka na daw, kasi may possibility na doon din tatama sa liver mo. So hindi na ako nag-take ng medicine para sa cough ko mga inday, na I forgot to ask the doctor if kung yung yung gamot niya is safe lang ba yun sa liver. Kasi last time mga inday is nagfo-focus lang muna siya sa gamutan ng ubo ko. So sabi niya kasi sa next week lang daw muna siya magfo-focus doon sa resulta ng liver ko. So sa ngayon hindi naman na masyadong malala yung ubo ko, so nag-stop na ako mag-take mga inday. Doon po sa tungkol sa aming dalawa na Eric, ayun nga, umuwi na si Eric sa Amerika. Sa 1 taon kami magkasama. Sa 1 taon kami na halos kada araw kami magkasama mga inday. Ayun, uwi sa hiwalayan, uwi sa ganong pangyayari mga inday. At yung pag-uwi niya sa Amerika is okay naman kami, kasi nag-usap kami ng masinsinan, nag-usap kami ng maayos, na hindi na kami mag-iiwan pa rin yung samahan, yung relasyon ng pagiging pagkaibigan mga inday. So, especially nga si Eric is very close na siya sa family ko. So may contact pa rin sila ng family ko. Pero sa akin mga inday, may maraming nagtatanong sa inyo kung nagpaparamdam pa ba siya sa akin simula yung nakarating siya. Nagpaparamdam siya sa akin mga inday, nagsisend siya sa akin ng mga video kagaya nito. Ayan mga inday, yung mga video na sinasend niya sa akin, yung autumn, kasi autumn ngayon sa kanila mga inday. So, ganun, back to routine siya mga inday. At nakikita ko talaga sa mukha ni Eric na sobrang saya yan nung nakabalik siya sa Amerika. Nanghihinayang ako sa mga panahon na magkasama kami. Will talaga mga inday ba na hanggang doon na lang siguro kami para isa't isa, kasi stress kami sa isa't isa mga inday. Hindi kami clickable para sa isa't isa sa lahat aspect ng bagay mga inday. So ayun, pagdating niya sa Amerika, sabi niya nakarating daw siya, mga 32 hours yung biyahe niya mga inday. So pagkarating niya doon, walang tao yung bahay niya for 1 year. Sinabi ko sa kanya na, kasi may asthma siya mga inday, sinabihan ko sa kanya na, uy, mag-change ka ng bedsheet, magpalinis ka, ganun. Tapos kasi may asthma siya, so hindi niya gusto mga inday na sinasabihan ko siya na may asthma siya, kasi nga daw nabit daw niya yung asthma. Wala daw siyang asthma mga inday.
how many times yung inatake siya ng asthma doon sa Cebu. Pero kapag ako yung magsalita sa kanya na bawal ka sa mga likabok, bawal ka sa mga aso, bawal ka sa mga pusa kasi yung asthma mo baka mag-trigger, hindi niya gusto mga inday kasi nga wala daw siyang asthma. So ngayon mga inday, nag-send siya sa akin ng aso doon sa Amerika mga inday. May aso daw siyang nakita. Tapos, nireport daw niya sa government nila doon baka may owner yung aso. Pero walang nag-claim mga inday. So, ngayon, yung aso is ginawa niyang pet niya. Pina-injectionan niya, pinaliguan niya, pina-vitamins niya, dinanala niya sa vet, pinagandahan niya mga inday. Hanggang ngayon, yung aso niya, naging sa kanya na talaga yung aso niya. So, yun lang yung mga picture niya na sinesend sa akin, yung aso. Ito, pangalan niya ng aso, si Penny. Ayan, so sinabi ko sa kanya na you need to be careful kasi alam mo na yung sasabihin ko, 'di ba? Sabi niya, "Huwag kang mag-alala kasi wala na akong sakit niyan." Ganun mga inday. So, back to his normal routine na siya doon sa Amerika, nagwo-walking, yung especially kasi yung pagkain niya mga inday, sobrang different dito sa Pinas. So, pagdating niya doon mga inday, na-miss niya talaga yung mga pagkain niya doon. Tapos, nagpapa-check up siya ng doktor niya and may problema doon sa dugo niya, sobrang taas mga inday, pero sabi daw niya ngayon nag-back to normal na daw yung dugo niya mga inday. So may contact naman kami pero hindi talaga same before na video call, chat, update, time to time, wala na mga inday. Yung nag-iiwan na lang sa amin is yung friendship na lang. Walang simula nung nagrelasyon kami mga inday, walang black, unblock or black, unblock, wala kaming ganun. So first time namin na magkahiwalay mga inday sa 3 taon kaming magkasama kasi nga 2019 kami nag-start. Tapos 2023 na ngayon. So first time namin to maghiwalay mga inday. At saka maayos naman yung hiwalayan namin at hindi namin alam kung babalik pa ba sa dati, pero sa palagay ko it's very hard, and sa palagay ko yung decision ko is enough na yung 1 taon na nakilala namin yung isa't isa, na ayoko na maging stress, ayoko na magfo-focus na muna ako sa sarili ko mga inday. So ayun, sa mga nagtatanong po, may contact pa rin po kami ni Eric, nagta-chat kami, pero minsan lang po talaga, very very minsan lang po. At saka iniiwasan ko na po yung mga chat namin noon, mga sweet chat, ganun mga inday. Parang normal lang talaga na kaibigan na kumusta ka dyan, ayun, nagsasend kung saan siya pumupunta, tapos okay, ganun, thumbs up lang mga inday. So ganun lang po. So ayaw ko naman po talaga na i-abandon na lahat ng pagkakaibigan namin kasi nga nasaktan ako. Ako kasi yung klaseng taong mga inday na kapag nasaktan ako, ayaw ko magtanim ng sama ng loob as long as maayos ko yung sarili ko, na ayaw ko magkimkim ng sama ng loob mga inday. So ganyan akong pagkatao. Yung mga tao sa paligid is natutulog na mga inday. So, matutulog na rin po ako para bukas po pupunta ako sa lote ko at magtatanim ako ng mga gulay kasi nga bawal na tayong kumain ng mga karne, bawal ng may oily. So, mas maganda talaga gulay. So, mag-garden ako bukas doon sa lote ko mga inday. Thank you so much for supporting my channel even though hindi na kami magkasama ni Eric. Salamat din po sa panonood at saka sa hindi po pag-skip ng ads. Malaking tulong po yun para sa akin. At saka po sa pag-share and like sa video ko po. Maraming salamat po especially sa mga supporters ko po na from Italy, from Japan, from other country po na nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyong mga concern at talagang tumatawag po kayo sa akin para magtanong ng kangkong chips at mag-order ng kangkong chips. Maraming salamat po. Kung gusto niyo po mag-order mga hinday, ito po yung kangkong chips natin.
Yan. Yan po yung kangkong chips natin mga inday, at may available po siya na 4 flavor. Barbecue, chili barbecue, sour cream, at saka cheese po. And you can message me po sa FB page or sa number ko po. Bibigay po ako ng number ko sa description box below. So you just message me po and call me about kangkong chips. So, maraming salamat po. Ingat kayo. God bless and good night po.